4 na taon ang lumipas, Ukrainyang humihiram ng misil, humihingi ng pahintulot na magpaputok, humihingi ng permiso upang ipagtanggol ang sarili laban sa sumakop sa kanilang tahanan. Kapag mas maaga naming makuha ang mga armas na hinihiling namin, mas lalakas ang aming posisyon at mas mabilis na magkakaroon ng kapayapaan. Ngayon, may isang bagay na tuluyang nagbago. At sa sandaling ito, ang pinakamalakas na hukbo sa mundo, ang sa Estados Unidos, ay kinokopya ang kanilang doktrina sa digmaan. Oo, tama ang narinig mo, ang pinakamalakas na puwersang militar sa kasaysayan. Natuto mula sa isang bansa na 4 na taon lang ang nakalipas ay hirap na hirap tamaan ang target sa kabilang panig ng sarili nilang hangganan. Pero sa huli, paano nga ba ito nangyari? Ang sagot ay nasa isang arsenal na bihirang makita ng malapitan. Mga armas na sa papel ay di dapat gumana, hindi galing sa mga higanteng kumpanya ng depensa na bilyon-bilyon ang halaga at mula sa mga kumpanyang 3 taon pa lang, sa mga pabrika ng drone para sa agrikultura at tagong bodega. At pinapahiya linggo-linggo ang pangalawang pinakamalakas na puwersang militar sa mundo. Ang mas nakakatakot ay hindi ang bawat sandata, kundi ang pinapatunayan nila kapag pinagsama-sama. Dahil bawat isa sa kanila ay lumalabag sa patakarang akala ng mundo ay batas. Ang patakaran na tanging mamahaling misil lang ang nakakarating sa malayo. Kapag mas malaki ang gastos, mas malaki ang proteksyon. Ang pag-intercept ng misil gamit ang isa pang misil ay para lang sa 4 na superpower. At ang pinakamatandang patakaran, ang paniniwala na laging panalo ang mas malaking hukbo. Isa-isa, binabasag ng Ukraine ang lahat ng iyon. Sa mini-dokumentaryong ito, mauunawaan mo ang pagbabagong ito sa 4 na yugto. Una, ang sandatang hindi dapat lumipad. Pagkatapos, ang pasukan sa likod. Sunod, ang rosas na kalasag. At sa huli, ang otak sa likod ng lahat. Sa dulo, may tanong na ihahain. Isang tanong na iniiwasan sagutin ng malakas ng mga general sa buong mundo. Paano kung sa digmaan ng hinaharap, hindi na ang pinakamayaman ang may kalamangan, kundi ang panig na mas mabilis matuto? Magsimula tayo sa sandatang hindi dapat umiiral. Bigyang pansin ng mga larawang ito ay infrared recording ng drone ng Ukraine habang lumilipad ng malalim sa loob ng teritoryo ng Rusya. Ngayon, pansinin mo, napapansin mo ba yung maiitim na tuldok sa katawan at pakpak ng eroplano kapag lumapit ang kamera? Mga butas yon. Dose-dose ng butas niyan. Nabaril ang drone na yan. Tinamaan ito. Hindi sigurado kung mula sa anti-aircraft na putok kung sundalong Ruso sa lupa na nagpaputok pataas o baka pareho. Pero ang mahalaga ay ito. Dapat sana ay bumagsak na siya. Bumagsak ang karamihan sa mga drone sa mundo. Hindi, patuloy pa rin itong lumilipad, diretso at matatag. Parang walang saysay ang mga butas na yon, nakakabaliw. Ito yung klase ng imahe na paulit-ulit mong pinapanood, 2 beses, 3 beses, para lang maintindihan kung ano talaga ang tinitingnan mo. Kasi ang ganitong bagay, ayon sa mga manual ng kahit anong Air Force sa mundo, dapat ay wasak na ito sa lupa. Pero hindi, lumilipad pa rin. Nang kumalat ang video na ito, iisa ang naging reaksyon. Dumagsa ang mga komento. Isa itong halimaw. Mukha itong Swiss cheese pero lumilipad pa rin. Parang walang epekto ang ulan ng anti-aircraft sa kanya. Pero ang kwento sa likod nito ay mas kakaiba pa kaysa sa nakita mo lang ngayon. Dahil ang drone na ito ay hindi dapat umiiral. Para maintindihan kung paano ito umiiral at nagagawa ang mga ginagawa, kailangan nating magtanong ng isang nakakailang tanong. Isang tanong na ayaw sagutin ng karamihan sa mga kanluraning military analyst ng malakas. Paano kung sa makabagong digmaan, hindi na sa mas mayamang panig na pupunta ang kalamangan? May pangalan ang drone na ito, E-300 Enterprise. Dito nagsimula ang hindi inaasahang bahagi. Dahil ang E-300 ay hindi gawa ng isang malaking kumpanya ng industriya ng militar. Hindi ito galing sa lihim na research center o sa programang may bilyong dolyar na pinundohan ng gobyerno ng Ukraine. Ito ay ginawa ng Aerodrome, isang maliit na kumpanyang itinatag noong 2018.
Bago ang digmaan, hindi gumagawa ng armas ang aerodrome. Hindi sila gumagawa ng kagamitang militar, hindi rin sila gumagawa ng kahit mga reconnaissance drone. Gumagawa ng agricultural drone ang aerodrome. Ginagamit pangwisik ng pestisidyo sa pananim. Isang kumpanyang halos walang nakakakilala o nakakaalam na umiral sa Ukraine. Walang merkado ang mismo mga produkto, hindi sa sariling bansa at hindi rin sa ibang bansa. At itong kumpanyang ito, maliit, nakalimutan, wala sa radar, na siyang nakabuo ng ilan sa pinakamatatag at pinakamapanganib na mga drone sa buong digmaang ito. Pero may mas nakakabiglang bahagi. Ang E-300 ay hindi talaga dinisenyo mula umpisa. Ito ay, sa totoo lang, isang adaptasyon. Ang base ay isang maliit na eroplanong sibil na tinatawag na Sky Ranger Swift. Isang ultralight na eroplanong pampalakasan, yung klase ng eroplano na ginagamit ng mga amateur na piloto para lumipad tuwing weekend. Kinuha ng mga Ukrainyano ang maliit na eroplanong pampasyal, tinanggal ang piloto, nilagyan ng elektronikong kagamitan at pampasabog at pinalipad ng 1,700 kilometro sa loob ng Rusya. Para maintindihan kung bakit nangyari ito, dapat nating balikan ang simula ng digmaan. Noong Pebrero 2022 nang salakayin ng Rusya ang Ukraina, nagkaroon ng malaking problema ang mga Ukrainyano. Wala silang kakayahan na umatake ng malalim sa loob ng Rusya. May artilyerya, may kling abot na missile at mga tactical na drone ang Ukraina sa mismong labanan. Pero, para maabot ang mga target na daan-daan o libu-libong kilometro sa loob ng teritoryo ng Rusya, halos wala talaga. Ang mga kaalyadong kanluranin ay may mga long-range na missile na kayang gawin ang trabahong yon, pero tumanggi silang ibigay ang mga sandatang yon. Kapag ibinigay na, nililimitahan pa rin ang paggamit, bawal umatake sa loob ng Rusya at targetin ang iba pang bagay. Ang Ukranya ay inaatake ng isang bansang kasing laki ng isang kontinente na ang mga pinakamahalagang target ay protektado ng libu-libong kilometro ang layo. At ipinagbabawal pa silang gumante kung saan ito pinakamasasaktan. Kaya dapat magmula sa loob ang solusyon. Sa kakulangang yon, pumasok ang aerodrone. Hindi nagsimula mula sa wala ang kumpanya. Mula pa noong 2015, gumagawa na sila ng mga drone na may kakayahang magdala ng mabibigat na karga. Una para sa agrikultura, sunod para sa sibilyang paghahatid. Noong 2017 naglunsad sila ng prototype na kayang magbuhat ng 60 kilo. At ang karanasang ito, taon bago pa man maisip ng kahit sino ang tungkol sa digmaan, ay napatunayang pinakamahalagang yaman na taglay ng kumpanya. Dahil sa usaping inhenyerya, halos hindi nalalayo ang pagbubuhat ng 60 kilo ng pestisidyo sa pagbubuhat ng 60 kilo ng pampasabog. Nang magsimula ang digmaan, ginamit ng aerodrone ang dati na nitong alam gawin at pinalaki pa ito. Kinuha nila ang Sky Ranger Swift, pinatibay ang estruktura para sa mas mabigat na karga, bilagyan ng dagdag na tangke ng gasolina para mapalayo at ikinabit lahat ng kailangan para makalipad mag-isa. Remote control gamit ang satellite, autonomous na nabigasyon at real-time na pagpapadala ng datos. Ang resulta ay ang E-300 Enterprise, kayang magdala ng hanggang 300 kilo. Kayang lumipad ng 8 hanggang 12 oras sa ere. Katamtamang bilis ng paglalakbay, 130 kilometro kada oras. Opisyal na abot ay nasa pagitan ng 800 hanggang 1,500 kilometro. Kung kaunti ang karga at walang balikan ng misyon, may ulat ng lipad na halos 3,000 kilometro. Para sa konteksto, mas malayo pa ito kaysa sa maraming mga kanluraning cruise missile. Narito ang impormasyon mula sa kanila. Mga espesipikasyon. Mukha itong maliit pero isa pala ito sa pinakamahalaga sa proyekto. Surin mo ulit ang bilis ng paglalakbay, 130 kilometro kada oras. Sobrang bagal niyan. Sobrang bagal para may depekto. Isang normal na eroplanong militar. Lumilipad ng 3, 4, 5 beses na mas mabilis. At kahit ganon, eksaktong sa bilis na yon, pinili ng aerodrome na panatilihin ang E-300. Ang dahilan? Isang tabi muna ang tanong. Lalabas ang sagot mamaya pa sa video na ito at kapag lumabas na, magbabago ang pananaw mo sa buong makinang ito. May isa pang kawili-wiling detalye sa proyekto. Ang E-300 ay orihinal na.
Ipinakilala ng aerodrome bilang drone na pangtransportasyon, pangkarga, bagay na para maghatid ng mga piyesa sa harapan, mag-evacuate ng sugatan at magdala ng supply. Ang bersyon para sa malayong pag-atake ay agad na ginawa pagkatapos. Noong Marso ng 2023, pumirma ang aerodrome ng kontrata kasama ang Ministeryo ng Depensa ng Ukraine. Nagsimula na ang maramihang produksyon. At wala pang isang taon pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang I-300 sa mga lugar na pinanumpaan ng Russia na hindi kailanman maaatake. Ikalawa ng Abril 2024. Tatarstan, Rusya. 1,300 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ito ang uri ng lugar na tinatawag ng mga manual ng digmaan na estratehikong lalim. Isang rehiyon na napakalayo sa harapan na inakala ng mga Ruso na imposibleng maabot ng anumang pag-atake ng mga Ukrainian. Para tamaan ang Tatarstan, dapat mong lampasan ang buwang depensang panghimpapawid ng Russia at mga radar sa kanluran. Lampasan ang mga base ng mga fighter jet. Lampasan ang industrial na puso ng Russia. Walang naniwala sa Tatarstan na sila ay nanganganib. At doon mismo sa Tatarstan, sa lungsod ng Yalabuga, sa loob ng isang lugar na kilala bilang espesyal na sonang pang-ekonomiya ng Yalabuga, nagtayo ang Russia ng isang napakahalagang bagay para sa kanilang makinarya ng digmaan. Isang pabrika ng mga drone, hindi basta-bastang pabrika, ang pabrika. Doon nagsimulang buuin ng Rusya sa antas industrial ang mga drone na Shahed 136 na pinalitan ng pangalan ng mga Ruso bilang Geran 2 na siyang inilulunsad gabi-gabi laban sa mga lungsod ng Ukraine. Yung mga drone na umuugong na parang mga scooter at bumabangga sa mga gusaling tirahan sa mga planta ng kuryente at sa mga ospital. Ang pabrika sa Yalabuga ang pangunahing bahagi ng makinang ito. Noong umagang yon ng ikalawa ng Abril, bandang alas 6, nagbago ang lahat. Na-record ng mga kamera ng seguridad at mga lokal na residente ang pangyayari. May lumitaw sa kalangitan ng Yalabuga. Hindi yon isang misil. Hindi yon isang fighter jet. Isang maliit na sasakyang panghimpapawid yon, lumilipad mag-isa, mababa, mabagal. Akala ng mga nakakita mula malayo, isa lang iyong ultralight na naligaw. Akala ko problema lang sa ruta pero drone pala ng Ukraine yon. Walang piloto. Diretso ang ruta. Lumilipad na ilang oras sa halos tuwid na linya, tumatawid sa buong kanlurang teritoryo ng Rusya na hindi nasasabat. Pagkalipas ng ilang segundo, bumagsak ito sa pabrika. Ang pagsabog ay sapat na malakas para marinig sa buong lungsod. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng digmaang ito, ang Rusya ay inatake na mahigit 1,000 kilometro mula sa hangganan. At hindi ito dahil sa kanluraning cruise missile, hindi ito dahil sa isang mamahalin, sopistikado o inangkat na sandata. Ito ay dahil sa isang bagay na sa tingin ng iba ay simpleng maliit na eroplano lang. Inangkin ng intelihensyang militar ng Ukraine ang operasyon. Iginiit ng pamahalaan ng Ukraine ang isang partikular na bagay. Walang ginamit na kanluraning armas. Lahat ay gawa sa bansa gamit ang teknolohiyang Ukrainyano, kabilang ang drone na lumipad ng 1,300 kilometro. Ang drone na iyon ay isang ultragaang sibilyang eroplano na ginawang sandata. Ilang open source na pagsusuri ang nagtukoy rito bilang katugma ng I-300 Enterprise. Ang iba naman, bilang katulad na modelo, ay base sa Aeroprac A-22. Sa unang pagkakataon, ginamit ang ganitong plataporma, mga eroplanong sibil na ginawang sandata na may mahabang abot, ay tumama sa target sa kaloob-looban ng Rusya. At ang I-300 ang naging pinakakilalang halimbawa ng bagong kategoryang ito. Simula pa lang ang pag-atake sa Yelabuga. Sa mga sumunod na linggo, nalaman ng Rusya na wala na ang kanilang santuaryo. Ang E-300 at iba pang mga drone na pangmalayuan ng Ukraine na lumitaw pagkatapos ay nagsimulang makarating sa mga lugar na mas malalalim pa sa loob ng Rusya. Ang pabrika ng Yelabuga na itinuturing na hindi kayang galawin ay naging madalas na target.
Tinamaan ulit ito noong Mayo ng 2025 at muli noong Hunyo ng 2025. Ang kakayahan ng Rusya na gumawa ng Shaheds na dapat sana ay umabot sa 8,000 unit kada taon ay nagsimulang magkaroon ng regular na pagkaantala. Pero ang pinaka nakagulat na atake para sa mga military analyst ay di pa nangyari noon. Noong 2025, ginamit ng Ukraine ang mga drone na sasakyang panghimpapawid. Lumipet mula Ukraine patungong silangan at tumawid sa hangganan ng Russia. Tumawid sila ng daan-daang kilometro ng teritoryo ng Russia, dumaan sa mga rehiyong ipinagmamalaki ng mga Ruso na di mapasok ang depensa sa himpapawid. At nagpatuloy silang lumipad. Nang sumugod sila sa target, nakalipad na sila ng halos 1,000 hanggang 1,500 kilometro, isa sa pinakamalalalim na paglusob na naitala na sa teritoryo ng Russia. Ang target ay ang Gazprom Neftekhim Salavat, isang napakalaking petrochemical complex sa Bashkortostan, isang rehiyon sa paanan ng Ural Mountains sa dulo ng bahaging Europeo ng Russia. Isang lugar na hindi inasahan ng sinumang military analyst na aabutin ng drone ng Ukraine. Iniugnay ng mga pagsusuring Ruso ang pag-ataking ito at iba pang malayuang pag-atake. Partikular sa E-300 Enterprise na may mga ulat na tinatayang umabot ng halos 1,700 kilometro ang lipad sa ilang mga misyon. Naaalala mo ba yung tanong na iniwan natin kanina? Tungkol sa kung bakit. Ang aerodrone ay ginit na panatilihin ang napakabagal nitong cruising speed na 130 kilometro kada oras. Narito ang sagot. Ang mga makabagong radar ng depensang panghimpapawid ay karamihan ay uri ng Doppler. Gumagana ang mga ito sa pagsukat ng pagbabago ng dalas na nare-reflect ng gumagalaw na target. Kapag mas mabilis ang target, mas malinaw ang tanda nito sa radar. Pero may pinakamamababang hangganan. Kapag masyadong mabagal ang lipad ng isang bagay, madalas itong i-filter ng radar bilang ingay. Tulad ng ibon. Parang dahon na dala ng hangin. Parang wala. Sinasamantala ito ng E-300. Lumilipad ito sa mismong bilis na nalilito ang mga radar para itong bakas ng multo. Isang bagay na nandoon pero na-program ang mga sistema ng pagtuklas para balewalain ito. Hindi kapintasan ang kabagalan ng E-300 kundi kalamangan ito. Ang reaksyon ng Rusya nang sa wakas ay napagtanto nila ito ay subukang umangkop. Noong Oktubre ng 2025, nagsimulang mag-ulat ang mga sangguniang Ukrainyano na may pagbabago sa asal ng mga Ruso. Maliit na mga drone na pang-interceptor na idinisenyo partikular para manghuli ng mga Ukrainian na drone na may mahabang abot ay nagsimulang lumitaw sa himpapawid ng Rusya. Naintindihan ng mga Ruso na ang mamahaling mga misil at karaniwang mga sistema ng depensa sa himpapawid ay walang silbi laban sa isang sasakyang panghimpapawid na mababa ang lipad, mabagal at napakamura kumpara sa mga iyon. Ang naging simpleng solusyon ng mga Ruso, gumawa ng sarili nilang mga drone para pabagsakin ang mga Ukrainian na drone. At dito mismo pumapasok ulit ang mga larawang ipinakita sa simula ng bidyong ito. Naalala mo ba yung drone na maraming butas na lumipad ng malalim sa loob ng Rusya? Isa iyong 300. At yung infrared na kamera na kumuha ng video ng paglapit ay hindi galing sa isang karaniwang pangkat ng depensa sa himpapawid. Kamera yon ng isang Rusong drone interceptor. Hinahabol si E-300 mula sa langit. Pinaputukan ito ng sunod-sunod na bala. At kahit na pagkatapos ng dos-dose ng tama, hindi pa rin nila ito mapabagsak. Ito ang halimaw na ginawa ng Rusya ng bagong panlaban para subukang hulihin. At hindi pa rin nila nagagawa. Nakikita mo ang drone na pinalipad ng Lobo. Ito ay ganap na naka-off. Nagsisimula na itong tumaas. 100, 500 at 2,800 metro sa taas ng lupa. At pagkatapos, kusang bumibitaw, walang pilotong kumokontro. May detalye rito na kadalasang hindi napapansin. Baterya ang nagpapatakbo ng drone na ito. At ang baterya ay hindi pa nagagamit. Ni 1% ay hindi pa nagagamit. Dito rin nakatago ang pinakadelikadong aspeto ng sandatang ito. Kapag buo pa ang baterya, nagbabago lahat.
Itong tila maliit na detalye ay nagiging isa sa pinakamalalaking bangungot ng Russia sa ngayon. Pero sa totoo lang, paano nga ba nagagawang hiyain ng isang napakasimpleng bagay ang pinakamahal na air defense sa mundo? Para maintindihan kung bakit takot ang mga general ng Russia sa lobo na ito, dapat mong malaman ang problemang sinusubukan lutasin ng Ukraine nitong mga buwan. Sa mga nakaraang linggo, ang mga kasadang nagsusuplay sa mga tropang Ruso sa mga sinakop na teritoryo ay naging parang isang bitag. Ang mga highway mula Crimea at mga sinakop na rehiyon patungong mainland Russia ay naging daanan ng kamatayan. Sunod-sunod na winasak ang mga nakabaluting truck ng gasolina at mga convoy ng supply, halos kung kailan nila gusto. Gustong-gusto ng Ukraine na itulak pa ang zona ng pagkawasak na ito, mas malalim pa. Mas malapit sa Moscow, mas malapit sa pusod ng logistika ng Russia. Pero may hangganan, at ang hangganan na yon ay may bilang. Maganda ang mga drone ng Ukraine para sa mga atake, sobrang ganda. May limitasyon ang abot ng lahat ng motor na drone, at ang sa kanila ay nasa paligid ng 150 kilometro. Delikadong lugar na para sa mga Ruso ang loob ng rayong yan. Lahat ng lampas doon ay ligtas. At determinado ang Ukranya na burahin ang salitang iyon, ligtas, para malaman mo kung gaano kalaki ang pressure na yon. Sa pagitan ng Pebrero at Abril ng 2026, inihayag ni Pangulong Zelensky na ang Ukraine ay nagpataas ng 4 na beses sa bilang ng mga pag-ataking katamtaman ng saklaw. Oo, naging 4 na beses ang dami, sa loob ng 3 buwan. Pero kahit gaano pa nila dagdagan ng dami, andyan pa rin ang limitasyon na 150 kilometro. Sa kasamaang palad, hindi mapapakiusapan ang makina ng drone. Kaya ang tanong na sinimulang itanong ng mga ininyerong Ukrainyano ay iba na. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas makapangyarihang drone. Ito ay isang bagay na mas tuso. Paano kung madala mo ang drone mas malapit sa target bago pa ito paandarin? At dito na talaga nagsisimulang maging interesante ang kwento dahil ang sagot na nakuha nila hindi galing sa isang high-tech na laboratorio. Mula ito sa teknolohiyang matagal ng gamit ng militar para sa iba pang layunin. Bago pa man, dapat mong makilala ang sandatang sentro ng lahat ng ito at ang nakakagulat na pangalan ng taong nasa likod nito. Ang drone ay tinatawag na Hornet. Isa itong magaan na fixed-wing na sasakyang pangimpapawid na may artificial intelligence. Mahalagang bahagi ito. Dahil ang artificial intelligence ang dahilan, kaya nitong maghanap at umatake ng target mag-isa. Kahit na sinusubukan ng mga Ruso na i-block ang control signal, sa isang larangan ng labanan na puno ng electronic interference, halos parang hindi patas na kalamangan ito. Narito ang detalye na halos 8 nakakaalam tungkol sa Hornet. Hindi ito gawa ng tradisyonal na kumpanyang depensa ng gobyerno. Dinevelop ito ng kumpanyang itinatag at pinundohan ng isang kilalang pangalan mula sa ibang larangan. Eric Schmidt, ang dating executive chairman ng Google. Ang lalaking tumulong magtayo ng pinakamalaking search engine sa mundo na yon ay nagpopundo ng mga drone ng digmaan na may artificial intelligence at hindi ito palihim. Noong Hulyo ng 2025, ang kasunduan para mag-supply ng mga drone na ito sa Ukraine ay personal na nilagdaan kasama si Pangulong Zelensky na naroon mismo. Ang ipinahayag na layunin ay gumawa ng daan-daang libong unit at lalo pang palakihin ito sa 2026. Pinatunayan ng Hornet ang halaga nito kaya nagsimulang magsanay gamit ito ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa mga ehersisyo sa Lithuania, Poland at Germany. Ibig sabihin, hindi ito experimental na prototipo. Isang subok na sandata ito, ginagawa na ng maramihan at pinopondohan ng Silicon Valley. Pero kahit ang pinakamagaling na sandata sa mundo na may pinakamagaling na artificial intelligence sa mundo ay sumasabit pa rin sa limitasyong iyon. 150 kilometro. Ang solusyon sa limitasyong iyon ay hindi nasa drone. Nasa blind spot ito na hindi alam ng Rusya na meron sila. Para maintindihan ang blind spot na ito, dapat mong maintindihan kung paano gumagana ang depensang pangimpapawid ng Rusya. Gumagana ito gamit ang maraming layer. Inayos ito ayon sa altitude. Doon sa ibaba,
malapit sa lupa. Hanggang mga 1.5 kilometro ang taas. Mga machine gun at otomatikong kanyon. Epektibo laban sa mga lumilipad ng mababa. Kaunti pang mas mataas hanggang mga 3 kilometro. Mga drone na taga-sabat lalong ginagamit para manghuli ng ibang mga drone. At lampas pa doon. Well, dyan nagbabago ang lahat. Sa taas ng 3 kilometro, halos isang opsyon lang ang meron ng Rusya. Mga missile na lupa sa himpapawid, sobrang mahal. Pinapaputok mula sa mga sistemang gaya ng Pantsir, Tor, S-300 at ang sikat na S-400. Pansinin ang kakalarawan ko lang, sa ibaba may murang armas. Sa itaas, napakamahal ng mga misil. Pero sa pagitan ng bawat antas, may puwang. Isang altitude kung saan hindi naabot ng mga murang armas. At kung saan ang gumamit ng missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay isang napakalaking aksaya. Walang laman. Nasa gitna ng pinakapinupuring depensa sa himpapawid sa mundo. At ang malinaw na tanong ay nagiging, ano ba talaga ang kayang lumipad dito nang walang pinapaganang alarma? Ang sagot ay ang nakita mo sa simula. Lobo. Sa 8,000 metro ng taas, ang Lobo na may dalang drone ay may halos di mapansing bakas. Ang Hornet kapag patay ang makina ay halos hindi na makuha ng radar at halos walang init na nilalabas. Paano pa kaya ang Lobo? Kasing hirap din itong matukoy kung hindi man higit pa. Tahimik itong umaakyat, dumadaan sa mga ulap at sa isang nakatakdang taas, pinakakawalan nito ang drone ng kusa. Maaring dahil sa taas, paglampas sa itinakdang hangganan sa mapa o simpleng dahil sa timer na walang operator na pumipindot ng boton. Pagkatapos, ginagawa ni Hornet ang eksakto nakita mo. Otomatikong nag-stabilize at nag-glide na. Hindi gumagamit ng baterya. Nang pinaandar na niya ang motor malapit sa target, halos buo pa rin ang baterya niya. Yung detalye na sinabi ko sa simula, naalala mo, buo pa ang baterya. Iyan ang dahilan kung bakit nadodoble at minsan ay higit pa sa doble ang abot ng drone. At may bonus pa na halos nakakatawa para sa Rusya. Hindi madaling pabagsakin ng ganitong Lobo. Hindi ito Lobo sa party na pwedeng pumutok gamit ang aspile. Para magkaroon ka ng ideya, noong 1998, ang Canada ay nagpaputok ng halos 1,000 bala laban sa isang lobong pang panahon. At hindi ito bumagsak. Sa 8,000 metro kahit may butas, mabagal pa rin ang paglabas ng gas, kaya ilang araw bago bumaba ang Lobo. Sapat na, oras para matapos na ng drone ang misyon. Pero may tinatago pang alas ang Rusya. Totoo, may mga misil silang abot sa ganung taas. Kailangan lang nilang magpaputok. At doon mismo lumitaw ang problemang walang sinuman sa Moscow ang kayang lutasin. Halimbawa, nakita ng Russia ang Lobo, tinutukan ito at nagpaputok ng misil para pabagsakin. Sa technical, gumagana ito. Sa praktika, isa itong pinansyal na sakuna. Ngayon, narito na ang numerong itinago ko mula simula ng video na ito. Ang misil ng sistemang gaya ng S-400 ay nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang ilang milyong dolyar bawat pagpapaputok. Samantalang ang Lobo kasama ang drone at ang gas, ang kabuuang gastos ay nasa pagitan ng 8,000 hanggang 20,000 dolyar. Ngayon, ihambing mo naman sa kabilang panig. Para subukang pabagsakin ito ng walang tiyak na tagumpay, kailangang gumamit ng Russia ng misilang kasing mahal ng mansyon. O kaya ilang mansion pa, i-multiply mo pa sa 12-12 ng pag-atake, daan-daan pa. Makikita mo kung bakit hindi ito kayang panatilihin. Isa pa, hindi rin naman walang katapusan ang stock ng misil ng Russia. May malinaw na palatandaan ng pagkaubos. Ayon sa mga pampublikong sanggunian, lumalabas na mahigit 40 S-400 baterya ang nawala ng Russia sa digmaan. At hindi lang yon. Tinangka ng Moscow na bilhin muli ang mga sistemang naibenta na nila sa Turkey at ipagpaliban ng mga dati nang nakontratang paghahatid sa India. Sa ilang mga pag-atake, lumitaw pa ang mga misil na may markang pang-export. Ibig sabihin mga misil na hindi talaga para gamitin ng mga Ruso. Kahit isa lang sa mga palatandang ito, marami na itong ibig sabihin. Kapag pinagsama-sama, ipinapakita nilang ang mga inventaryo ng mga Ruso ay nasa ilalim ng matinding presyon. Totoo talaga.
Ngayon, pagsamahin mo lahat ng nabanggit ko. May pag-atake tayong parang presyo lang ng second-hand na kotse laban sa depensang milyon-milyon bawat putok at umaasa sa nauubos na stock. Kaya natin sinasabi na ang pinakamahal na depensa sa mundo ay wala talagang sagot. Hindi dahil wala silang teknolohiya para dito. Dahil hindi talaga tumutugma ang kwenta. Pabor sa Ukranya ang matematika. Kunin mo yung lobo na nakita mo sa simula at i-multiply sa 1,000. Kasi yan o halos ganyan karami ang pinapalipad ng Ukraine. Mula noong katapusan ng 2025, mahigit 1,000 lobo na ang pinalipad papasok sa teritoryo ng Rusya para sa iba't ibang layunin. Ngayon, dahil sa baryanteng may dalang Hornet, bawat kilometro ng Rusya na dating ligtas ay hindi na ngayon. At hindi ito teorya. Ang Hornet ay ginagamit na sa labanan. Ngayon, kinumpirma ng unang korpus ng Azov sa pambansang gwardiya ng Ukraine ang sistematikong paggamit ng mga drone laban sa mga ruta ng supply ng Russia. At sinasabi ng mga piloto, nagpapatrolya sa kalsada hanggang 160 kilometro sa likod ng labanan, lumilipad sa ibabaw ng okupadong Donetsk. Mahigit 50 kilometro mula sa frontline. Noong ika-10 ng Hunyo, 2026, inatake ng mga drone mula sa parehong unit ang pantalan ng Mariupol. Ang naging resulta ay nagkaroon ng blackout sa lugar. Tinamaan ang mga tangke ng fuel, subestasyon ng kuryente, mga kagamitan sa radar at pati na rin ang control tower. Sa isang atake, nabawasan agad ang kakayahan ng lungsod bilang sentrong logistiko. 5 araw bago noong ika-5. Sumunod naman ang mga linya ng tren na nagsusupply sa Crimea. At sa isa sa mga pangunahing rutang militar papunta sa peninsula, ang tinatawag na Novorossiya, bumagsak ang trapiko ng mga Ruso. Umabot sa 71% ang ibinagsak. At alam mo ba kung anong naipong epekto ng lahat ng ito? Pinakamalalang krisis sa fuel sa Crimea mula nang sakupin ng Russia ang peninsula noong 2014. At ang Kremlin, na halos hindi umaamin ng kahinaan, ay napilitang aminin sa publiko ang laki ng problema. Lahat ng nakita mo hanggang dito ay gawa ng mga drone. At ang mga lobo ay susunod na hakbang lang. Sila ang solusyon para madala ang parehong Hornet na mas malayo pa, mas mura pa, papunta sa mga target na akala ng Russia ay hindi na maaabot. Tingnan mo. Kailangan kong sabihin, malayo pa ang wakas ng kwento. Habang pinapataas ng Ukraine ang produksyon at pinapahusay ang kanilang pamamaraan, malamang na mas madalas nating makita ang mga lobo na ito na ginagamit sa labanan sa mga susunod na buwan. Pero marahil ang pinakamahalagang aral ng bidyong ito ay hindi tungkol sa Ukraine o sa Rusya. Ito ay tungkol sa isang ilusyon. Ang akalang mas malaking gastos ay mas malaking proteksyon. Nagla ng Rusya ng maraming taon at bilyon-bilyon para magtayo ng pader sa kalangitan. At ang Ukraine, sige, natagpuan nila ang likod na pinto. Noong nakaraang linggo, sa isang lihim na lugar sa Ukraine, isang kulay rosas na misil ang umakyat sa langit. Ilang segundo lang ang video pero ang mga nakakaalam sa bagay na ito ay napansin. Sa oras na yon, hindi papunta sa anumang target ang misil na yon. Ginawa ito para sa kabaliktarang direksyon, umakyat at pabagsakin ang ibang misil sa ere. Tinutukoy ko ang pinakamasasamang mayroon ang Rusya. Ang mga Iskander, at ang mga Kinzhal, halos linggo-linggo bumabagsak sa mga lungsod ng Ukraine. Doon nagiging kakaiba ang kwentong ito. Bakit? Ang pagpabagsak ng misil, gamit din ang misil, ay isa sa pinakamahirap na gawa ng inhinyero. Parang tamaan ng bala, gamit ding bala. Kaunti lang ang mga bansang marunong gumawa nito: Estados Unidos, Israel, Rusya at China. Bawat isa ay gumugol ng dekada at malaking halaga para magawa ito. Isa itong eksklusibong samahan, yung tipong hindi tumatanggap ng mga bagong miyembro. Tulad ng alam mo na, ang Ukraine ay nasa digmaan, kapos sa pera at binobomba ang mga pabrika.
At kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon, nagpasya siyang kumatok sa pintuan ng samahang ito. Ngayon, mag-isa na siya. Bakit? Dahil na yon, kapag bumaba ang kinzal na Ruso sa Kiev, iisa lang ang bagay sa mundo na kayang pumigil sa kanya bago niya maabot ang gusali. Amerikanong Patriot na misil, pero may problema. Kakatuklas lang ng Ukraine ng isang bagay na nakakabahala tungkol sa mga misil na ito. Para maintindihan kung ano ang natuklasan nila, kailangan nating bumalik ng ilang buwan sa isang digmaan na, sa unang tingin, parang walang kinalaman sa Ukraine. Ang digmaan ng US laban sa Iran. Sa ilang linggo, nagpalipad ang Iran ng mga misil at drone sa mga base ng Amerika at kaalyado sa kontinente. At tumugon ang Estados Unidos sa nag-iisang paraan na alam nila, nagpaputok ng mga Patriot, maraming Patriot. Putik naman! Sa mahigit isang buwang digmaan kontra Iran, nagamit ng Estados Unidos ang mahigit kalahati ng Patriot interceptor missiles nila, 1,000 hanggang 1,400 sa loob ng 40 araw, at hindi lang mga Amerikano ang naapektuhan. Ayon sa mga pagtataya ng mga analista, ang pinagsamang inventaryo ng Saudi Arabia, ng Emirates, ng Qatar at ng Israel ay bumaba ng halos 70%. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa bansang 4 na taon ng binobomba ng mga misil. Palaging umaasa ang Ukraine sa mga interceptor na ito, pero bigla nilang nalaman na kalahati ng inventaryo ay nagasto sa ibang digmaan. Bumagal ang mga padala para sa Ukraine, ang ilan ay sinuspinde pa nga. Isang kanluraning analistang militar ang naglahad ng sitwasyon ng direkta. Walang matatanggap na Patriot interceptor ang mga Ukrainyano. Pero ang linyang pinakamagandang naglalarawan ng sandaling ito ay nagmula sa loob. Si Dmitry Kuleba ay naging ministro ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Taon siyang kumatok sa kung saan saang pinto para sa mga Patriot. At ngayon, sinabi niya ang mga sumusunod. Maari ba tayong umasa sa mga Patriot? Sa tingin ko, hindi na natin sila maaasahan. Iyan ang natuklasan. Umira lang payo ng Amerika pero may pila. Naintindihan ng Ukraine na huli siya sa pila, nasa likod ng mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Nasa likod ng Israel, nasa likod ng Taiwan. Ngayon siguro iniisip mo, sige, bumaba ang stock, gagawa lang ulit, di ba? Eksakto yan ang inaasahan ng Ukraine. At doon dumating ang pangalawang masamang balita. Ngayong taon lang, nakatanggap lang ang hukbong Amerikano ng 172 bagong Patriot Interceptor. 172 para palitan ang mahigit 1,000 na iputok. Ayon sa mga pagtataya, babalik lang sa dati ang stock ng Amerika bago ang digmaan laban sa Iran sa taong 2020. Oh, tama ang narinig mo. Isalang-alang mo ito, ang produksyon ng mga Western na interceptor missile ay nasa 60 hanggang 65 kada buwan. Nakikita mo ba ang problema? Maganda ang pagkakasabi ni Pangulong Zelensky sa isang pangungusap. Sa harap ng mga kasalukuyang hamon, wala yan. Samantala, sa kabila ng hangganan, umandar ang oras pabaliktad. Ayon sa intelihensyang militar ng Ukraine, gumagawa ang Rusya ng humigit kumulo lang 700 Iskander na mga misil bawat taon, dagdag pa ang 12-12 ng Kinsal. Kapag pinagsama-sama lahat ito, umaabot sa pagitan ng 800 hanggang 1,000 ballistic missile bawat taon. At alam mo ba kung ano ang kakayahan ng buong Europa na harangin ang mga misil na ito? Mga 300 lang kada taon. Para sa bawat misil na kayang pabagsakin ng kanduran, 3 ang nagagawa ng Rusya. Ayon sa intelihensya ng Ukraine, kayang magpaputok ng Rusya ng hanggang 100 ballistic missiles kada buwan laban sa Ukraine nang hindi nababawasan ang inventaryo nila. Pinapalitan nila ang nagagastos nila, pero ang kanluran, hindi. May isa pang problema sa presyo. Halos $4 na milyong ang halaga ng bawat pagpapaputok ng Patriot, ngunit hindi pera ang pangunahing problema rito.
Ang problema, wala talagang linya ng produksyon na kayang sumabay. Sinubukan pa ni Zelensky isang huling baraha. Formal niyang hiniling sa Estados Unidos ang pahintulot na makagawa ng mga interceptor na Patriot mismo sa loob ng Ukraine. Nagpadala siya ng liham sa White House at Kongreso. Hanggang ngayon, katahimikan lang ang natanggap niya. Hindi pwedeng bilhin. Hindi rin pinapayagan ang paggawa sa ilalim ng lisensya. May natira na lang isang paraan, ang pinakamahirap sa lahat. Gawin mula sa simula. Dito papasok ang pinaka hindi inaasahang kumpanya sa kwentong ito. At ang sagot sa misteryo ng pink na misil. Ang Firepoint ay itinatag noong 2023. Hindi ito pag-aari ng Estado. Hindi ito galing sa lumang industriyang Soviet. Nagsimula ito na may 18 empleyado. At ngayon, meron na itong mahigit 2,200 tao. Pinamumunuan ito ng babae si Irina Terek. Na tumakas mula sa isang baryong sinakop ng mga Ruso noong unang mga araw ng pananakop. Sabi nila, may bakas pa rin ng bala ng mga Ruso ang kanyang sasakyan. At ang kulay rosas? Yun na ang tatak nila. Dalawang magagandang bersyon ang pinagmulan nito. Ayon sa medyang Amerikano, naging kulay rosas ang unang mga misil dahil sa pagkakamali sa pabrika at tinanggap na lang ito ng grupo. Iba naman ang kwento ni Terek. Biro ito sa grupo tungkol sa mga babaeng namumuno sa industriyang dominado ng mga lalaki. Sabi niya, ano ang posibleng pinakamalalang mangyari kung babae ang namumuno sa kumpanyang pangdepensa? Walang masamang mangyayari. Pero baka rosas ang mga misil. Kahit ito'y pagkakamali sa produksyon o biro lang. Ang sikat na kulay rosas na misil ng kumpanya ay ipinangalan pa sa isang ibon, Flamingo. At ang flamingo ay hindi dekorasyon. Noong Pebrero ng taong ito, tinamaan ng mga missile na Flamingo ang pabrika sa Votkinsk na 1,400 kilometro sa loob ng Rusya. At ang Votkinsk ay hindi basta-bastang pabrika. Doon ginagawa ng Rusya ang sarili nilang mga misail balistiko, kabilang na ang mga Skander. Ibig sabihin, napatunayan na ng kumpanyang gumagawa ng pink na missile sa totoong labanan na marunong silang gumawa ng missile na kayang lumipad ng malayo at tumama sa target. Kapag ang 3 taong kumpanyang ito ay nakapagpabagsak ng pabrika ng misail sa Rusya, napapansin ito ng mga gobyerno sa Europa. Sobrang napansin na pati ang Denmark ay gumawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Pansamantalang sinuspinde nila ang mahigit 20 batas at regulasyon para mapabilis ang pagtatayo ng pabrika ng Firepoint sa Denmark, katabi mismo ng isang base ng mga eroplanong pandigmang F-35. Ito ang unang pabrika ng armas ng Ukraine sa NATO. May bansang Europeo na nilalampasan ang sariling burokrasya para sa kumpanyang Ukrainian na 3 taon pa lang. Isang bagong kumpanya, ambisyoso at napapaligiran ng kontrobersya tulad ng lahat ng mabilis na lumalago sa gitna ng bigmaan. Ngunit ang kumpanyang ito lang ang tumanggap ng misyong tinanggihan ng iba. At ang ginawa nila ay may dalang isa na nakatagong ironya sa mismong anyo nito. Ang interceptor ay tinatawag na FP7.X. May haba itong 7 metro at 25. Composite na material ang katawan. Umaabot sa 2,000 metro bawat segundo ang bilis nito. Mahigit 5 beses ang bilis ng tunog. At ngayon, ang kabalintunaan. Hindi basta-basta nilikha mula sa wala ang hugis ng misil na ito. Hango ito sa hometriya ng misil na Soviet. Pareho pa ring disenyo ang gamit na yon sa mga sistemang S-300 at S-400. Mga sistema ng depensa ng Rusya mismo. Hayaan mong ulitin ko dahil halos parang tula ito. Ang misil na maaring magprotekta sa Ukraine mula sa mga pag-atake ng Russia ay may DNA ng isang misilang Ruso. Ginamit ng Ukraine ang pamanang inhenyeriya ng Soviet na kabisado nila at na ginagamit laban sa mismong lumikha nito. Pero sa loob, ibang kwento na ito. At ang kwentong ito ay Europeo. Noong Abril, pumirma ang Firepoint ng kasunduan sa kumpanyang Aleman na DL Defense. Ang kumpanyang iyon din sa likod ng sikat na sistemang IRIS-T para magbigay ng mata ng misil. Ang sensor na nakakakita sa target sa huling bahagi ng paglipad.
Ang pinakamalaking gumagawa ng mga misil sa Europa, ang MBDA, ay tumutulong sa pagdevelop. Ang command center ay mula sa Norwegong Kongsberg. Ang mga radar ay mula sa mga higante tulad ng Saab, Thales at Hensoldt. Ang buong sistema ay binigyan pa nga ng pangalan ng isang diyosang Norse. Freya, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito isang nag-iisang Ukrainian na misil. Ito ay ang Europa na palihim na gumagawa ng Plan B para sa Patriot. At presyo ang dahilan ng pagmamadali. Tulad ng sinabi ko, bawat Patriot Interceptor ay nagkakahalaga ng halos 3,800,000 dolyar. Ang misil ng Ukraine, 700,000, mahigit 5 beses na mas mura. Tingnan mo, may isang kakaibang detalye. Kamakailan lang nagbukas ang hukbong sandatahan ng Amerika ng isang kompetisyon na humihiling mismo sa mga supplier na eksaktong ganito. Interceptor na hindi aabot sa 1,000,000 dolyar. Isang general ng Amerika ang gumamit ng larawan ng misil ng Ukraine bilang ilustrasyon sa isang publikasyon tungkol sa konseptong ito. Makikita mo estudyante ng batayan na yon. At ang pinaka-interesante, 3 pagsubok na ang naitala sa video. Ang unang paglipad ay noong Pebrero, ang pangalawa ay noong Marso. At ang sa Hunyo, at ito marahil ang pinakamahalaga dahil ito ang unang paglipad na ganap na ginabayan kung saan ang missile ay nagmamanyobra sa ere. Ayon sa Financial Times, umabot sa 25 kilometro ang taas na narating ng missile. Isang teritoryong dating sakop ng Patriot. Kinumpirma ng co-founder ng kumpanya ang pagsubok sa dyaryo at sinabi na maaring magsimula ang mass production sa Agosto na may 3 missile kada araw. Pero syempre, mahaba pa ang landas na tatahakin. Ang unang tunay na pag-intercept ay mangyayari pa sa katapusan ng 2027. Hanggang doon, isang malaking sugal pa rin ang Freya. Tingnan niyo ito dahil ito ang pinakamahalagang ideya sa video na ito. Kahit magsalita siya, ang desisyong itayo ito ay nagsiwalat na ng katotohanan. Panahon na ang proteksyon ng Amerika ay tiyak na bahagi ng realidad. Isang bagay na inaasahan mo tulad ng pagsikat ng araw. Tapos na ang panahong yon. Ang Ukraine ang unang bansa na nakatanggap ng balita dahil sila lang ang nakakakita ng ganitong mga bagay habang binobomba. Maraming bansa tulad ng Israel halimbawa ay may sarili nilang panangga. Gumagawa na rin ng panangga ang Ukraine. At ito ay kulay rosas. Panurin mong mabuti ang mangyayari ngayon. Madaling araw ng Mayo, 30. Nakikita mo ang nakikita ng Ukrainian drone operator. Thermal camera, itim at puti. At doon sa ibaba, natutulog ang mga sundalong Ruso 100 kilometro mula sa linya ng labanan. Malayo sa kahit anong trinchera. Malalim sa loob ng okupadong teritoryo. Akala nila ligtas sila doon. Pero hindi sila ligtas. Galing sa 64 Brigada ang mga lalaking ito. Ang pangalan na yan ay wala namang ibig sabihin mag-isa. Ngunit ang pangalan ng maliit na bayan malapit sa Kyiv ang nagsasabi ng lahat. Bucha! Sa simula ng pananakop, noong 2022, sinakop ng mga Ruso ang Bucha. At nang umatras sila, nakita ng mundo ang lagim na iniwan nila. Mga sibilyang in-execute na nakatali ang mga kamay, mga mass grave. At ang brigadang itinurong responsable sa mga krimeng ito ay ito mismo. Sa halip na parusahan ito, si Putin pa ang naggawad dito ng medalya para sa kabayanihan. 4 na taon nang lumipas, itong brigada rin ang nadatnan ng mga drone ng Ukraine na natutulog. At inatake nila 21 beses sa isang gabi lang. Walang sundalong Ukrainian ang tumapak sa lupa. Nagawa na ang paghihigante. Pero hindi ito ang mahalagang bahagi ng kwentong ito. Dahil may tanong na walang nagtatanong. Paano nahanap ng Ukraine ang mga lalaking ito? Paano nakakarating ang drone sa eksaktong lugar, sa eksaktong gabi, 100 kilometro sa loob? At ang sagot sa mga tanong na ito ang nagbago sa buong digmaan. Dahil hindi sandata ang ginamit nila. Isa itong hindi inaasahang bagay na hanggang kamakailan lang ginagamit para i-update ang Google Maps.
Ang pag-atakeng nakita mo ngayon, hindi ito tsamba. Hindi ito espesyal na operasyon o aksyon. Pinaplanuhan ng ilang buwan. Rutinang gawain lang ito. Isa na namang gabi ng trabaho para sa isang puwersang kakapakita lang. Nang bilang na wala pang ibang hukbo sa makabagong kasaysayan ang naglabas. Noong ika-4 ng Hunyo, imilathalan ng komander ng puwersa ng mga drone ng Ukraine, Robert Brovdi, ang ulat ng isang taon na mga operasyon. Ayon sa bilang ng Ukraine, naitala ang bawat misyon sa isang digital na sistema na tinatawag na Delta na nag-iingat ng video at ebidensya ng bawat pag-atake. Ang puwersang ito lamang ang nagpatumba ng 100,082 sundalong Ruso sa loob ng 358 araw. Para maintindihan mo kung gaano ito kalaki, noong nilusob ni Putin ang Ukraine noong 2022, naglansya ng halos 170,000 sundalo para sa operasyon. Akala niya sapat na yon para sakupin ang buong bansa sa loob ng 3 araw. Isang puwersang Ukrainyano lamang ang nagpatumba ng mahigit kalahati ng bilang na yon sa loob ng 1 taon. Pero may mas nakababahalang detalye sa datos na ito kaysa sa kabuuan. Sa 100,000, 53,000 ang namatay. 46,000 ang nasugatan. Mas maraming namatay kaysa nasugatan. Maaring mukhang estadistika lang ito. Hindi, kabaliktaran ang nangyari sa lahat ng digmaan noong ika-20 siglo. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, halos 3 sugatan kada namatay. Sa Vietnam, higit sa 3. Sa Afghanistan, halos 10 sugatan sa bawat namatay. Ngayon sa Russian front, baliktad ng bilang. At ang pinakamalamang na paliwanag dito ay nakakatakot. Ang umaatake ay hindi basta-bastang nagpapakalat ng shrapnel kung saan-saan. Pinipili niya kung saan tatama. Tama, ang numerong ito ay mula sa magkabilang panig ng digmaan. Sa channel na ito, laging may source. May kumpirmasyon din ang trend mula sa mga independent source. Ang Media Zona, grupong Ruso ng investigative journalism na nagbibilang ng mga namatay gamit ang obituaryo at paunawa ng libing. Kinumpirma ito sa pamamagitan ng pangalan. Mahigit sa 156,000 sundalong Ruso ang namatay mula nang magsimula ang pananakop. At tinutukoy ang 2025 bilang ang pinakamadugong taon sa buong digmaan. 40% mas maraming nailathalang obituaryo kaysa noong nakaraang taon. At dito, di maiwasan ang tanong, bakit? Ang puwersang responsabel para sa 100,000 ito ay kumakatawan lamang sa 2% ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Paano nagagawa ng 2% ng hukbo na makalika ng 1/4 ng lahat ng nasisira ng Ukraine sa digmaang ito? At ang sagot na tila halata ay mga drone. May mga drone ang Ukraine, marami sila. Pero ang sagot na yan ay hindi nagpapaliwanag ng kahit ano. Dahil meron din ng Rusya, pareho lang. Gumagawa ng milyon-milyong drone bawat taon. Ngayon, halos 80% ng mga paswalti ay dahil sa mga drone. Sa magkabilang panig, seryoso itong tinutukan ng Rusya. Nagtayo sila ng sentrong para sa digmaan ng mga drone, ang Rubicon, na may misyon na maabot ang Ukraine sa teknolohiya at doktrina. Parehong sandata. Sa magkabilang panig, sa halos magkaparehong dami. At kahit ganon, isang panig lang. Nagbago. Ginawang makinang nagdulot ng 100,000 kaswalti. Kapag pareho ang kagamitan ng dalawang hukbo, at magkasalungat na resulta, ang paliwanag ay hindi nasa kagamitan. Nasa kung paano ito ginagamit. At ang ginawa ng Ukraine ay siyang tatalakayin natin ngayon. Ang pagbabago sa Ukraine ay nangyari sa 3 hakbang. At bawat isa ay lalo pang nagigpit ng pagkubkob. Ang unang hakbang ay organisasyon. Noong Hunyo 2025, pinagsama ng Ukraine ang kanilang mga unit ng drone na dati nang umiiral, ngunit bawat isa ay gumagana ng magkakahiwalay. Pinagsama nila lahat sa isang grupo sa ilalim ni Brovd. 12 unit naging isang makina. Bawat misyon ay naitala at nasuri sa Delta. Ibig sabihin, wala nang pasigaw na pagpapalaki ng mga numero. Bawat target na nawasak ay may naka-archive na larawan. Alam mo ba ang epekto kapag umaandar ang makina? 5,000 misyon kada araw.
1,650,000 misyong pandigma sa isang taon at listahan ng mga nawasak na kagamitang militar na parang inventaryo ng buong hukbo. 817 tangke, 1,379 na armored vehicle, 4,800 at 70 mga sistema ng artilerya. Tingnan mo ang huling numero. Ang artilerya ang tagapagtanggol ng impanterya. Ito ang nagbubukas ng daan para makausad ang mga sundalo. Kung walang artilerya, mag-iisa lang ang impanterya sa paglusob. At ang impanteryang sumusugod ng mag-isa sa digmaang ito ay namamatay. Ngunit hindi sapat ang organisasyon para ipaliwanag ang nakita mo sa simula ng video. Kahit organisado ang mga drone, kailangan pa rin nilang maabot ang target. At dito pumasok ang pangalawang hakbang. Muling dinisenyo nito ang mapa ng digmaan. Sa loob ng maraming taon, may tinatawag ang mga militar sa Ukraine na kill zone, ang sona ng kamatayan. Isang bahagi ng mga 15 hanggang 20 kilometro mula sa linya ng harapan kung saan anumang gumagalaw ay maaring sirain ng drone. Brutal yon, pero makitid yon. Kung mabilis kang tumawid, mabubuhay ka. Ngayon, isang bagong henerasyon ng mga drone na may katamtamang saklaw ang nagpalawak sa sakop na yon hanggang sa humigit kumulang 100 kilometro. 100 kilometro. Sa Luhansk na okupado mula pa noong simula ng digmaan, sinasabi ng ikatlong Army Corps ng Ukraine na sila na ang may kontrol sa impapawid na yon gamit ang kanilang mga drone. May mga pag-atake na umaabot ng higit sa 200 kilometro ang lalim. Inanunsyo ng military intelligence ng Ukraine na saklaw na ng putok nila ang koridor sa pagitan ng Donetsk at Crimea. At ang Highway R-280, ang pangunahing arterya ng supply ng Russia papuntang timog, ay naging tinatawag na ngayon ng media bilang Highway ng Kamatayan. Sarado ito sa sibilyang trapiko simula katapusan ng Mayo. Umabot na malayo ang epekto nito. Sa Sebastopol, sa Crimea, nilimitahan ng mga autoridad ng okupasyon ang gasolina sa 20 litro bawat tao. At para lang sa mga sasakyang pang-logistic, ang mga trat ng pagkain, bala at gasolina ay umabot sa 26,430 na nawasak sa loob ng isang taon. Nakarating tayo sa puntong iilan lang ang nakakaunawa sa digmaan. Hindi ito napapanalo sa putukan, napapanalunan ito sa mga truck ng supply. Ang front na walang supply ay nabubulok. Ang pag-atake sa brigada ng Bucha na nagbukas ng bidyong ito ay nangyari sa bahaging yon 100 kilometro sa loob kung saan ang Rusya. Akala nila pwede silang magpahinga pero mayon may dapat pagtuunan na problema. Para makapatay sa 100 kilometro, kailangan mo makita agad ang distansyang yon dahil gumagalaw ang target. Sayang lang sa baterya ang drone na nangangaso ng bulag. Kailangan ng Ukraine ng mga mata at dito papasok ang bahaging ipinangako ko sa simula. Ang bahagi ng Google Maps. Para maintindihan mo kung paano ito gumagana, ikukwento ko ang isang totoong operasyon na ibinunyag ng Wall Street Journal. Itinago ng mga Ruso ang imbakan ng bala sa loob ng dating silo ng butil. Para sa drone na dumadaan sa itaas, parang silo lang yon. Sa cellphone ng mga sundalong Ukrainyano, may dumarating na satellite na larawan. Sapat na ikumpara ang bagong at lumang larawan ng lugar para makita ang lahat ng estrukturang dati wala pa. At mga bagong bakas ng gulong ng truck militar. Kumpirmado, lumilipad na ang drone. At ang nakikita mo ngayon ay ang bodega ng bala ng mga Ruso na nawawala na. Galing ang mga larawang ito sa mga komersyal na satellite. Pribado ang mga ito. Ang pangunahing kumpanya ay ang Vantor mula Colorado na may mga kasosyo mula Estados Unidos, Netherlands at Ukraine. Ito ang lumitaw na bahagi na parang katang-isip. Ito rin ang mga satellite na nag-a-update ng Google Maps at nagmo-monitor ng illegal na pangingisda. Kada araw, ang network na ito ay kumukuha ng litrato ng 7 milyong kilometro kwadrado. Dumaan ito sa parehong lugar hanggang 15 beses araw-araw. Dati, ang ganitong larawan ay ipinapadala para sa pagsusuri sa isang punong himpilan sa Kyiv. Inaabot ito ng ilang oras. Minsan, tumatagal pa ng araw. Kapag dumating na ang impormasyon sa frontline, nakaalis na ang target. Ngayon, sa loob ng 15 minuto, nasa cellphone na ng sundalo ang litrato. Ang oras sa pagitan ng pagtukoy at pagsira sa target.
bumaba ng 70%. Ayon sa Wall Street Journal, ito ang unang kilalang pagkakataon sa kasaysayan na ang komersyal na satellite image ay direktang napupunta sa sundalo para gabayan ang mga desisyon sa labanan sa totoong oras. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito sa aktual na sitwasyon. Ang bawat maliit na grupo ng Ukrainyano ay naging dalawang bagay ng sabay. Isang mata sa kalawakan at martilyo sa himpapawid. Ang drone ay parang martilyo at satellite ang nagtuturo kung saan pupukpukin. At ngayon siguro nagtatanong ka, ito ba ay pangkomerso? Nabibili ba ito? Bakit hindi na lang din bumili ang Rusya? Sinubukan na niya ang lahat. At bawat pintuan ay nagsara sa harap niya. Hindi siya makabili ng larawan mula sa satellite ng kanluran dahil sa sanksyon. Walang kumpanyang kanluranin ang nagbebenta sa Rusya. Paano kung gumamit ng Starlink para mag-improvise? Ginagamit ng mga Ruso ang mga pinuslit na terminal para makipag-ugnayan at palawakin ang abot ng sarili nilang mga drone. Hanggang sa noong Pebrero ng 2026, naging sistematiko na ang pag-block ng mga terminal na yon. Ayon sa Instituto para sa Pag-aaral ng Digmaan, isa sa mga pinakarespetadong sentro ng pagsusuri sa kanluran, agad nitong pinatigil. Ang kakayahan ng Russia na magsagawa ng malalimang pag-atake. Sumugal ang Russia sa mga drone na may fiber optic na hindi kayang i-jam. Pero ang nag-iisang pabrika ng fiber optic sa bansa sa lungsod ng Saransk ay tumigil sa operasyon mula ng tamaan nito ng mga drone ng Ukraine noong Mayo ng 2025. 4 na milyong kilometro ng fiber kada taon ang natigil. Naging nakadepende ang Russia sa China pati na sa kable. Pinaka-ironikong dagok ay galing sa Kremlin. Sa pagsakal ng Telegram sa loob ng Russia dahil sa takot sa hindi makontrol na impormasyon, naputol ang impormal na komunikasyon na ginagamit mismo ng mga unit ng Russia para magkaugnayan sa front. Napapansin mo ba ang pattern? Ang kalamangan ng Ukraine ay hindi teknolohiyang pwedeng nakawin o kopyahin. Isa itong ekosistema. Mga pribadong satellite, kaalyadong kumpanya, mga programa at datos na dumadaloy sa loob ng ilang minuto. At hindi mo mabibili ang ekosistema sa gitna ng digmaan. Ang Rubicon, yung sentrong Ruso para sa digmaang drone na nabanggit ko kanina, ay humahabol. Pero hinahabol niya ang mas mabilis sa kanya. At ang lahat ng ito ay nakaguhit na sa mapa. Abril ng 2026. Sa unang pagkakataon mula noong Agosto ng 2024, nagkaroon ng netong pagkawala ng teritoryo ang Rusya. Mas marami ang umatras kaysa umabante. Ang bilis ng pag-usad ng Rusya ay bumaksak mula sa halos 10 kilometro kwadrado bawat araw noong nakaraang taon tungo sa mas mababa sa 3 kilometro kwadrado bawat araw ngayong taon. Aminado ang instituto na bahagi ng pagbaba noong Abril ay maaring panapanahon dahil napapahirap ang putik ng tagsibol sa mga opensiba. Pero pababa na ang trend buwan-buwan mula Nobyembre at hindi lang analista ang nagsasabi nito. Si Anton Gerashenko, tagapayo ng gobyerno ng Ukraine, ay nagbuod ng sitwasyon ng ganito. Huminto na halos ang pag-usad ng mga Ruso sa malaking bahagi ng mga linya ng labanan. Iilang bahagi na lang ang nakakaranas ng pag-usad. Patuloy na dumarami ang mga kaswalti ng mga Ruso. Ayon sa kanya, napilitan silang umatras dahil sa technological na kalamangan na nakita mo lang ngayon. Ang malaking opensiba ng tagsibol na ipinangako ng Kremlin ay napigilan. Walang kapayapaan nang walang mga drone. At doon, maraming artilyerya at ang kalaban ay hirap na yun. Samantala, naging karaniwan na ang mga pag-ataking malalim sa loob ng teritoryo. Ang korbeta, walang anumang pagbabago na ipinapakita. Kung may pagbabago, magpakita. Pagbabago. Kung may pagbabago, magpakita. St. Petersburg. Ang parada ng tagumpay sa Moscow ay walang kahit isang armored vehicle sa mga kalsada. Nakita mo na ang mga eksenang ito at alam mo na ang sistemang nasa likod nito. At ayon din sa institusyon, si Putin ay kumikilos ngayon na may pekeng imahe ng mismong prente. Pinalalala pa ng pinalobong ulat mula sa kanyang mataas na pamunuan. Ang taong namumuno sa digmaan ang siyang pinakakaunting nakauunawa sa mga nangyayari rito. Pero ang pinakamahalagang numero sa lahat ng ulat na ito ay hindi pa nasasabi. At ito ay isang simpleng kalkulasyon.
Ayon kay Brovdi, ang mga drone ng Ukraine ay nakakapatay na ng 33 hanggang 35,000 sundalong Ruso bawat buwan. Alam mo ba kung ilang sundalo ang kaya ng Kremlin i-recruit bawat buwan? Mga 33 hanggang 35,000. Ibig sabihin, ang Rusya ngayon ay nawawalan ng mga sundalo sa parehong bilis na kaya nilang palitan. Pag-isipan mo ang kahulugan nito. Bawat bagong lalaki na pumapasok sa hukbong Ruso ay pumapalit lang sa umalis. Huminto na sa paglaki ang hukbo. Ang hukbong hindi lumalaki ay hindi kayang panatiliin ang opensiba. Dumudugo lang ito sa kinaroroonan nito. Kung mananatili ang mga numerong ito at ito ang hayagang taya ng command ng Ukraine, ang digmaan ay hindi na tunggalian ng pampulitikang kalooban. Naging isang ekwasyon na ito. At ngayon, ang ekwasyong ito ay laban sa Rusya. Iyan ang dahilan kung bakit ang paghihiganti laban sa brigada ng Bucha ang pinakadi mahalagang bahagi ng kwentong ito. Hindi pag-atake ang nakita mo sa thermal camera na yon. Gumagana ang sistema. Nahanap ng satellite na ipadala ang datos sa loob lang ng ilang minuto. Isinagawa iyon ng drone pero hindi nanalo ang Ukraine sa isang karera ng mga drone. Nagsara siya ng ekwasyon gamit hindi armas kundi bilis ng impormasyon. Totoo rin ito sa ibang digmaan. Unang beses napatunayan sa labanan na hindi panalo ang dami sa impormasyon. Napatunayan din kayang hadlangan ng maliit na bansa ang opensiba ng nuclear na kapangyarihan. Kung mas mabilis kang makakita kaysa sa kalaban, patunay ito na naintindihan ng mundo ang mensahe. Ang Special Operations Command ng Estados Unidos ay isinasama na rin ang parehong uri ng sistema para sa kanilang mga sundalo. Ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo ay ginagaya ang Ukraine. Ang estudyante ay naging guro. At nagsisimula pa lang ang kwentong ito. Nangangako ang puwersa ni Brovdi na madodoble ang bilang sa ikalawang taon, 200,000 casualties. Ang mga Ruso? Bueno, mahirap ang trabaho naghihintay sa kanila. Matetest ang ekwasyong yan sa mga susunod na buwan. At bawat onya ay dadaan sa channel. At sagutin mo ako sa mga komento. Sa tingin mo ba kaya pa ng Rusya na guluhin ang ekwasyong to? O baka naman tuluyan nang nagbago ang laro? Ngayon, ilayo ang kamera at tingnan ang kabuuan. Eroplanong pangsakahan na lumilipad ng 1,500 kilometro, sobrang bagal kaya di napapansin ng radar. Lobo na nagkakahalaga ng $8,000 na pinapahiya ang $1,000,000 na sistema. Rosas na misil na gawa ng isang kumpanyang 3 taon pa lang. Tinatakpan ang iniwang butas ng Estados Unidos. At utak ng satellite na nagpapabago ng 2% ng hukbo sa isang katlo ng lahat ng nawawala sa panig ng Rusya. Wala sa mga ito ang kayang manalo mag-isa sa digmaan. Pero kapag pinagsama-sama, pareho lang ang kwento nila. Kwento ng isang bansa na tumigil sa paghingi at nagsimulang magtayo. 4 na taon na ang lumipas, ang Ukraine ay nagmamakaawa para sa mga hiniram na armas kasamang listahan ng mga tuntunin kung saan pwedeng gamitin ang bawat isa. Ngayon, sumusubok na sila ng mahigit 50 bagong armas kada taon, gumagawa ng milyon-milyong drone, nag-e-export ng teknolohiya sa mga kaalyado at nakikita ang pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo na kinokopya ang doktrinang sila mismo ang lumika. Sa ilalim ng pambobomba, ang dating estudyante ay naging guro. Kaya napakahalaga ng tanong na yon mula pa simula, lampas pa sa digmaang ito. Sa loob ng mga siglo, naniwala ang mundo na ang bigmaan ay para sa may pinakamalaking budget, ang pinakamalaking hukbo, ang pinakamahal na tech. Pinapatunayan ng Ukraine sa totoong labanan na baka tapos na iyon, na hindi dinadaig ng dami ang pagkamalihain, na hindi na nanalo ang pera sa pagiging malihain. At na sa susunod na digmaan, maaring hindi ang may pinakamaraming gastos ang magkakaroon ng kalamangan, kundi ang mas mabilis matuto. Kung nabago ng pagbabagong ito ang pananaw mo sa digmaan, pakilik at mag-subscribe dahil malaking tulong ito sa channel. Malayo pa ang katapusan ng kwentong ito. Bawat bagong sandata, pagsubok at kabanata ng pagbabago ay dadaan dito. At gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa bagong panahong ito, kanino ka tumataya?
Sa panig na may pinakamalaking arsenal o sa panig na mas mabilis, mas mura at mas malikhain? Isulat mo lang sa ibaba, binabasa ko lahat ng komento. Salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod na video.